Ayan, so magandang umaga sa ating lahat. Narito na naman tayo sa mabisang komunikasyon at para sa Aralin bilang 4, ang ating tatalakayin ay liham at personal na mensahe ayon sa layunin at konteksto. Isa sa pinakamahalagang kasanayan sa komunikasyon ay ang kakayahang magpahayag ng malinaw na mensahe sa tamang tao, sa tamang paraan at sa tamang pagkakataon. Kahit sa panahon ng social media at instant messaging, mahalaga pa rin ang pagsulat ng liham at personal na mensahe dahil ginagamit ito sa paaralan, tahanan, trabaho at iba't ibang institusyon. Ating alamin ang kahulugan ng ilang mga salita sa ating aralin. Ang personal na mensahe ay isang informal o semi-formal na komunikasyong ipinadadala sa isang tao gamit ang text message, chat, email, private message, handwritten note o messenger apps. Ang layunin naman ay ang dahilan kung bakit sumusulat. Ito ang nagsisilbing gabay sa nilalaman, tono, haba, pagpili ng salita at format. Habang ang konteksto naman ay tumutukoy sa kabuuang sitwasyon ng komunikasyon. Kasama rito ang sino ang kausap, saan ginagamit, bakit sumusulat, ano ang relasyon ng nag-uusap, at ano ang sitwasyon. Ano ang liham? Ito ay isang nakasulat na paraan ng pakikipagkomunikasyon sa isang tao o pangkat ng tao upang maghatid ng impormasyon, damdamin, kahilingan, pasasalamat, paanyaya o iba pang mensahe. Mayroon itong iba't ibang uri. Liham pangkaibigan. Sinusulat ito kung nais makipagkumustahan, magbahagi ng saloobin o karanasan sa isang kaibigan o kapamilya. Liham paanyaya naman ang iyong isusulat kung nais mong mag-anyaya sa isang tao o pangkat na dumalo sa isang gawain o okasyon. Liham kahilingan. Isinusulat kung nais sumiling ng tulong, pahintulot, impormasyon o dokumento. Liham pasasalamat. Ito ay sinusulat kung nais mong magpahayag ng taus-pusong pasasalamat sa natanggap na tulong, serbisyo o kabutihan. Liham paghingi ng paumanhin. Isinusulat ito kung nais mong humingi ng tawad sa nagawang pagkakamali o pagkukulang. Liham pakikiramay. Ito ay isinusulat kung nais nating magpahayag ng pakikiramay sa taong nakaranas ng pagpanaw o mabigat na pagsubok. Liham pagbati. Ito ay sinusulat kung nais naman nating batiin ang isang tao sa isang tagumpay o espesyal na okasyon. Liham reklamo. Ito ay isinusulat kung tayo naman ay maglalahad ng ating hinaing o reklamo tungkol sa isang produkto, serbisyo o sitwasyon at humihiling tayo ng nararapat na aksyon. Liham pagtatanong. Ito naman ay isinusulat kung nais nating humingi ng karagdagang impormasyon o paglilinaw tungkol sa isang bagay. Panghuli ay ang liham paghingi ng trabaho o application letter. Ito ay isinusulat kung nais nating magpahayag ng interes at mag-apply sa isang posisyon o trabaho. Ngayong alam mo na ang iba't ibang uri ng liham, sagutin ang pagsasanay. Anong uri ng liham ang nararapat sa mga sumusunod na sitwasyon?
Tingnan kung tama ang iyong mga naging kasagutan. Magpatuloy tayo. Sa pagkakataong ito, tukuyin mo naman kung anong tono ang nararapat sa mga sumusunod na layunin. Tama ba ang iyong mga naging kasagutan? Bago tayo tuluyang magtapos, tandaan ang mga elemento ng isang mabisang liham at personal na mensahe. Dapat ito ay malinaw, angkop, magalang, maayos at tumpak. Dagdag pa rito, dapat nating tandaan na pagdating sa personal na mensahe, kinakailangan na ito ay palaging magalang. Iwasan natin ang paggamit ng all caps, iwasan natin ang nakalilitong daglat o abbreviations, isipin muna natin bago ipadala at tiyakin tama ang tatanggap. Tandaan, ang liham at personal na mensahe ay mahalagang paraan ng pakikipagkomunikasyon. Ang pagiging epektibo ng mga ito ay nakasalalay sa wastong pag-angkop ng nilalaman, tono at format ayon sa layunin at konteksto. Ang isang mahusay na manunulat ay hindi lamang marunong magsulat, kundi marunong ding pumili ng tamang paraan ng pakikipag-usap batay sa sitwasyon at sa taong kanyang kinakausap. Narito ang ating mga ginamit na sanggunian para sa araling ito. Huwag kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin!